Namamaga ang mga mata ni Sam na magising siya ng umagang iyon. Mahapdi ang mga mata, dala na magdamag niyang pag-iyak. Ngunit wala siyang pakialam. Nagsuot siya ng sunglasses at pumunta sa kanyang tindahan. Naisip ni Sam na hindi na niya dapat pambigyan ng panahon sa kanyang isip ang nangyari sa kanila ni Marcus. Alam na ni Sam na nagawa ang katangahang iyon dahil sa damdaming hindi man lang niya na malayang umusbong sa kanyang puso. Mahal niya si Marcus. Kung gaano kabilis yun nangyari, hindi niya maintindihan. Pero kailangan na niyang kalimutan ng anumang nadarama para sa binata sapagkat wala naman yung patutunguhan. Mabuti na lamang at naroon si Gladys sa tindahan. Nang makita ng kaibigan ang namumugto niyang mga mata, hindi na ito nagtanong pa. Parang kapatid ng turing niya kay Gladys at hindi rin siya nakatiis na hindi sabihin sa kaibigan ang kanyang problema. Agad na kinuwento ni Sam kay Gladys ang nangyari. At tulad ng isang tunay na kapatid, nakiiyak din ang kaibigan sa kanyang sinapit. Napakawalang hiya naman pala niyang lalaking yan, galit na sabi ng kaibigan. Wag na siyang makatawag dito kung hindi makakatikim siya. Akala ko pa naman na masaya ka ngayon. Magpapalibre pa naman ako sa'yo ng lunch. Yun pala napaka talaga, natawa si Sam. Hindi niya maintindihan kung naiinis si Gladys kay Marcus dahil sa ginawa nito sa kanya o dahil sa naantala ang pagpapalibre ng kaibigan ng lunch. Oh naku, are you okay Sam? Patay, nabaliw na yata. Nag-aalalang sabi ni Gladys na hindi pa rin siya tumitigil sa pagtawa. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Diyos ko naman, tinakot mo ko. Akala ko'y natuluyan ka na. Bigla ka na lamang tumatawa eh. Kakaiyak-iyak mo lang. Anito sa puang dibdib. Ikaw naman kasi lunch lang palang dahilan kaya ka naiiyak. Hoy, hindi ah. Kakaiba ka talaga. Sige na nga, ililibre na kita ng lunch. Tara, yaya ni Sam sa kaibigan. Aba, effective pala ang pag-iyak ko. Biro ni Gladys. Sira. Pagkatapos nilang mag-lunch, pinilit ni Sam na maging abala sa mga gawain sa kanyang tindahan. Gusto sana niyang puntahan ng iba pang branches subalit wala naman siya sa mood. Isa pa wala siyang kotse. Paano niya ibibigay ang resibo ng pag-aayos ng kanyang kotse kay Marcus? Hindi bale, isang linggo pa naman yun bago magawa. Nag-ayos si Sam ng kanyang mga files na sumungaw sa pintuan ng kanyang maliit na opisina si Gladys. What? Nakangiting tanong niya sa kaibigan. Merong May dito, hinahanap ka. Nakasimangot nitong sabi. Nagulat si Sam. Ano kayang kailangan sa kanya ni May? Sige, papasukin mo na lang, sabi niya kay Gladys. Hindi nagtagal ay bumukas muli ang pinto ng kanyang opisina at tumambad sa kanya si May. Magandang babae si May sa suot na long sleeve blouse at clam diggers. Denim pants, talagang mukha tong modelo. Hi, nakangiting bati niya. Hello, kamusta Samantha? May pagkainip sa boses ng babae. Okay naman, please sit down. So ano bang ate? Nakangiti pa rin tanong ni Sam. I won't make this long, sabi ni May na hindi malang naupo. Alam naman siguro nating pareho na si Marcos ay nabibilang sa circle ko. Tila naghahanap ito ng approval sa sinabi, naguguluhan man ito mango si Sam. Good, ani May na kumuha ng sigarilyo sa bag at sinindihan iyon. Ibig sabihin, wala kang dapat na asahan sa kanya. What do you mean? Well, kung nakikipagmabutihan siya sa'yo, alam mo na sigurong dahilan, sabi nitong bumuga ng usok sa kanyang direksyon. Bakit hindi mo pa ako diretsuhin? Hindi mo pa rin ba nakukuha? Really Sam, your naive is starting to annoy me. Hindi ko alam kung totoo o nagpapaka-inosente ka lang. Walang pakundangan tinaktak ni May ang upos ng sigarilyo sa kanyang rug. Hindi ako marunong magpaka-inosente. Hindi rin ako plastic na tulad mo. At pwede ba? Huwag mong itaktak yung upos mo sa carpet ko. Hindi na siya nakapagpigil pa. Oh, I'm sorry. Matagal mo nga palang pinaghirapan ng pinambili mo ng ganyan. Hindi naman yata Persian? Nangiinsultong sabi ni May. Akala ko ay may business deal kang dala kaya ka na pa rito. Kung wala ka nang masasabi pang iba bukod sa pamimintas mo, ay umalis ka na. Business deal? Me? Sa'yo? I don't think so. Kaya lang ako nagpunta rito ay dahil kahit papaano ay naging kaibigan kita. Gusto kitang paalalahanan. Sabihin mo na, okay? Okay. Kaya lang nakikipagmabutihan sa'yo si Marcos ay dahil gusto kanyang gantihan sa ginawa mo noon sa kanya. Sinabi niya mismo sa akin nung nagpunta ka sa office niya the other day. Sabi ni May. Nag-uusap pala kayo? Well, sabihin mo sa kanya na wala akong pakialam kahit na ano pang gawin niya sa buhay niya.
Isa pa, sino ba siya? Pwede ba umalis ka na rito? Concern lang ako sa'yo. Huwag kang maghangad na masyadong mataas at kapag bumagsak ka, whatever, sabi nitong tumalikod na. Nang buksan ni May ang pinto, halos mapasubsob si Gladys sa sahig. Nakikinig sigurong kaibigan sa pag-uusap nila ni May, na bigla si May. Ay, baboy! Nasabi nitong walang kapoys-poys, naningkit ng mga mata ni Gladys, agad tong tumayo tinarap si May. Palibhasa may kalakihan ng katawan, halatang natakot si May sa kaibigan. Anong baboy? Ikaw, tanga! Kapag bumagsak masakit, yun lang, hindi mo pa alam? Whatever ka pa dyan, lumayas ka rito at huwag ka nang babalik. Takot na tumakbo si May, ngunit bago tuluyang makalayong babae sa kanyang opisina, tinaas ni May ang kamay at binigay ang dirty sign. Abay gagang to! Akma nga habulin to ni Gladys, ngunit pinigilan ni Sam ang kanyang kaibigan. Tarantada palang babaeng yun eh. Huwag mo na lang pansinin yun. Magsama sila ni Marcos kung gusto nila. Huwag na lang nila akong guluhin. That's the right attitude. Salamat Gladys ha. Yun lang eh, buwisit na babaeng yun. Bigla tuloy akong nagutom. Sabay silang nagkatawanan sa sinabi ng kaibigan. Hindi makapag-concentrate si Marcos sa kanyang ginagawa sa opisina, kaya naman nagpasya siyang umuwi na lang. Nang makarating si Marcos sa bahay, hindi pa rin siya mapalagay. Parati niyang naiisip si Sam. God, I'm such a fool. Nasapo niya ang noo. This should stop. I'm going nuts over a woman na ayaw naman sa akin. Ang akala ni Marcos ay si Sam ng fulfillment ng kanyang mga pangarap. His life was boring and everything was just a routine. Para siyang robot na automatic ang kinikilos hanggang sa muli niyang makita si Sam. Ayaw niyang bitawan to. Pero alam niyang magiging walang silbi ang kanyang pagsisikap na makuha siya. Hindi matatanggap ng dalaga na maging bahagi ng kanyang pagkatao si McCoy. Ang lalaki hindi bagay sa isang babaeng katulad ni Sam. Naibato ni Marcos ang tropilo sa dingding. Sir, hindi ganyan ang pagsira dyan, sabi ni Luding na nakatingin pa rin sa pillow. Tanga ng matandang pinakuha niyang alak. What? Nagtatakang tanong niya. I said that's not the way to make destroy the small pillow of the sofa. Penglis pang sagot ni Aling Luding. Ha? If you want to make destroy this, sabi ni Aling Luding na dinampot ang tropilo sa sahig. You get scissor and cut-cut? Ano ba yung gitna sa English, sir? Napakamot sa ulong matanda. Middle, tugon ni Marcos at napangiti. Yes, correct. You get scissor and you cut-cut in the middle. That's the way. Pagtatama pa ng matanda, natawa si Marcos. Bakit ba panay ang English mo, Luding? It's because I joined the TV. Pwede ba yun, sir? At may balak pang sumali sa pa-contest sa TV ang katulong niya. Kahit saglit ay nalimutan ni Marcos ang kanyang problema. Pwede ba, Luding? Magtagalog ka na lang. Oh no, the rice is on fire. Nasunog na sinaing ko, sabi ni Aling Luding at tumakbo sa kusina. Naiwan si Marcos na napapangiti at nagkamot sa ulo. Abala sa mga gawain sa kanyang tindahan si Sam, kaya nalimutan niya ang kanyang pinapaayos na kotse. Nagulat siya nang tumawag ang talyer na kanyang pinagdalhan noon at ipinapakuha na yun sa kanya. Agad siyang pumunta sa talyer. Maayos ng kanyang kotse at lalo yung nagmukhang bago. Kaya naman may kamahalan ng singil sa kanya. Nang makuha ang resibo, tumuloy na si Sam sa opisina ni Marcos. Hindi pa man nakakababa sa kanyang kotse si Sam, ay kinakabahan na siya. Parang ayaw na niyang tumuloy. Hindi niya alam kung anong magiging takbo nang muli nilang pagkikita. Ilang minuto rin siyang nanatili sa loob ng kotse bago tuluyang nakumbinsi ang sarili na tumuloy na. Paglabas ni Sam sa elevator, hindi naman niya pinansin ang babae sa reception desk. Baka pagtarayan na naman siya ng babae. Tuloy-tuloy siya sa sekretarya ni Marcos. Agad namang tumawag sa intercom ang sekretarya. Sir, Miss Samantha Manalo is here, sabi nito kay Marcos. What does she want? Tila galit ang boses ni Marcos, lalo siyang kinabahan. She's here about the car, sir. Tugon ng sekretarya. Matagal bago sumagot si Marcos. Send her in. Gustuhin mang mag-back out ni Sam. Hindi na niya magawa. Sa isip ay umusal siya ng maikling panalangin bago pumasok sa opisina ni Marcos. Nakaupo sa likuran ng mesa ang binata. May tinitingnan sa computer na nasa harap. What do you want? Hindi man lang siya tinapunan ng tingin ng binata. Dala ko ng resibo galing sa talyer. Walang emosyon tugon niya. Nasaan? Nagangat ng mukha ang binata, parang nagkaroon ng daga sa kanyang dibdib. Kahit na may hinanakit siya sa binata, ganun pa rin katindi ang epekto ni Marcos sa kanya. Sa tingin ni Sam, lalo tong gumwapo.
Hindi tulad niya, pakiramdam niya nangayayat siya sa kakaisip sa binata sa gabi. Inabot niya kay Marcos ang resibo. Tinignan niya ng binata at saka naglabas ng tseke. Matapos yung sulatan, inabot yun sa kanya. Here, tila inip na sabi ng binata. Hinablot ni Sam ang tseke sa kamay ni Marcos at nilagay yun sa kanyang bag. Paalis na si Sam nang biglang pumasok si May. Habol to ng sekretarya ni Marcos. Sorry sir, hindi ko siya napigilan. Sabi ng sekretarya na kagad namang lumabas na makitang kinumpas ni Marcos ang kamay. Well, look who's here. Sarkastikong sabi ni May habang nakataas sa mga kilay na nakatingin sa kanya. Why are you here? Tanong ni Marcos kay May. Tamang-tama naman palang dating ko. Gusto ko lang sana sabihin sa'yo kung ano talagang tingin sa'yo ni Samantha. Dinuro pa ni May si Sam. Halos umusok ng kanyang tenga sa galit. Gusto mang awayin ni Sam si May na mga sandaling iyon nagpigil siya. Why don't you tell him, Sam? Sabihin mo sa kanya lahat ng sinabi mo sa akin. Gate ni May sa kanya. I don't know what you're talking about, tugon niya. Napansin niya nagtagi sa mga bagang ni Marcos ngunit nanatili itong nakaupo. Come on, sabihin mo na. Hindi ba sabi mo sa akin wala kang pakialam kahit ano pang gawin ni Marcos? If I'm not mistaken, ang sabi mo pa sa akin ay sino ba siya? Bakit ngayon tinatanggi mo yata? Pahayag ni May bago nagsindi ng sigarilyo. Totoo naman yon, wala akong pakialam sa kanya. Sabi niyang tinuro si Marcos. At wala akong pakialam sa'yo. Magsama kayong dalawa. Tumalikod na siya kina Marcos at May at lumabas ng opisina ni Marcos. You can also get out, May, and stay out. Galit na sabi ni Marcos sa babae na makaalis si Sam. But Marcos, I did you a favor. Aren't you going to thank me? Malanding sabi ng babae. Shut up, May. Umalis ka na before I call security. Banta niya. You're not going to do that? Nakangising pahayag ni May. Try me. Kayong dalawa ni Sam ang magsama. Pareho kayong mga walang kwenta. Nagmamadaling lumabas ng kanyang opisina si May. Naibato ni Marcos ang paperweight sa pintuan. Iho, goodness, what are you doing? Nag-alalang sabi ng mama ni Marcos. Ma, anong ginagawa niyo dito? Bahagya na siyang nahihilo sa dami ng alak na nainom. Look at yourself. Ilang beses na akong tumatawag sa'yo. Pero parating sinasabi ni Luding na may ginagawa ka raw. Ito bang ginagawa mo? Anitong inangat ang halos balang laman na bote ng alak. Ma, please give me that. Tinangka ni Marcos na kunin mula sa ina ang bote. Ngunit sa sobrang pagkahilo'y nahulog siya sa kinaupuan. Oh my, ano ba talagang nangyayari sa'yo? Tanghaling tapat and you're drinking. Ni hindi ka makatulong para sa preparation ng kasal ni Noel. I need that. Please give it back. Pagsusumamo niya sa ina. Ano bang nangyayari sa'yo? May problema ka ba? Please tell me. Umupo sa kanyang tabi ang ina. I can never be good enough for her, ma. Kahit anong gawin ko. Kanino? Ano bang nangyari? Sam. Si Sam? Si Sam yung sinama mo sa bahay? Ano naman ang ginawa niya sa'yo? Tinapik-tapik ng kanyang mama ang kanyang balikat. Yumakap siya sa ina. Tinawag ni Mrs. Lina si Luding at nagpatulong na maihiga si Marco sa sofa. Nakatulog ang anak habang yakap-yakap niya. Matagal na bang ganyan ang sermo? Tanong ni Mrs. Lina kay Luding. Ay, just a little while longer, ma'am. Sabi ng katulong. Ano? Tagalogin mo na nga lang, Luding. Ay, pasensya na po kayo, ma'am. Nasanay na po kasi ako mag-Ingles. Ang ibig ko pong sabihin ay kailan lang naman nagkaganyan si sir. Bakit hindi mo man lang pinaalam sa amin? Kasi po ayaw niya sabihin ko sa inyo. Noong una naman po, parati siyang masaya. Pakanta-kanta pa nga po. Tapos bigla na lamang nagkaganyan. Napagmuntong hininga si Mrs. Lina. Kahit kailan hindi pa nakapagkalango ang kanyang anak kahit na anong bigat ng problema ni Marcos. Hindi ito naglalasing ng ganoon. Umakyat siya sa ikalawang palapag ng bahay at tinungo ang silid ng kanyang anak. Nakita niya ang journal ni Marcos na nakapatong sa mesita. Kinuha yun ni Mrs. Lina at naupo sa gilid ng kama. Hindi siya nakikialam sa mga gamit ng kanyang anak ngunit alam niyang hindi magsasabi si Marcos. Kadalasan sinasarili ng anak ang anumang problema at kahit hindi niya kayang tiisin na hindi alamin ang nangyayari. Binuksan niya ang journal. May 10th. I never thought I'd see Samantha today. She's still very beautiful. May 13th. Sam went to my office again today. I didn't know she could be really funny. She made me laugh really hard. May 18th and 19th. High school reunion. I can't believe Sam can still affect me this way. I kissed her and it was wonderful. She slept at our house in San Miguel. My parents met her. Why do I feel like she belongs there? May 20th.
I can't believe that I already miss Sam. I called her up and will go to my house in Tagaytay tomorrow. Wala nang nakasulat na entry doon pagkatapos. Sa pagkakaalam ni Mrs. Lina, wala pang isasamang babae si Marcos sa Tagaytay. Muli niyang binasa ang journal. Maya-maya'y lumabas na siya ng silid. May nabuong plano sa kanyang isip. Ang apartment ni Sam na parating spotless sa dumi ay halos mukha ng gubat ng mga sandaling iyon. Nagkalat ang lahat ng gamit sa sala. Patong-patong na rin ang hugasin sa lababo. Tinatamad na siyang ayusin ang mga yon. Nainis pa rin siya kay May. At lalong-lalo na kay Marcos. Talagang walang pakialam sa kanyang binata. Na magkita sila sa opisina ng binata, wala siyang mabasang kahit na anong emosyon sa mukha ni Marcos. At parang hindi pa makapaghintay na makaalis siya doon. Kulang na lamang ay itaboy siya ni Marcos. Napapitlag si Sam nang marinig ang sunod-sunod na katok sa pinto. Tumayo siya at binuksan yon. Nalaki ang kanyang mga mata nang makitang mama ni Marcos na nakatayo sa labas ng pintuan. Good afternoon, Iha. Seryosong bati ni Mrs. Lina sa kanya. Good afternoon din po. Tuloy po kayo. Agad siyang pumasok upang iligpit ang mga kalat na nakapatong sa sofa. Pasensya na po kayo at masyadong maraming kalat. Hindi na po kasi ako nakakapaglinis. Bakit naman hindi ka nakakapaglinis? Tanong ng ginang sa kanya nang makaupo. Kasi po'y, biglang natigilan si Sam. Kasi po'y nakakatamaran ko na po, tugon niya. Bigla naman tong napangiti. Iha, what do you think about my son? Po, nabigla si Sam sa tanong ng ginang. Come on, tell me Samantha, anong tingin mo kay Marcos? Kahit ano pa yun ay hindi ako magagalit sa'yo. Si Marcos po ay okay naman po. Nananalangin si Sam na wag siyang tamaan ng kidlat. Samantha, alam ko hindi santo ang aking anak. Marami siyang imperfections. Tell me, what do you think of him? Halatang hindi naniwala sa kanyang sinabi ang ginang. Masyado po siya kung magtanim ng galit. Napilitan na siyang magsabi ng totoo. Really? How is that? Kasi po, ako po yung nagpahiya sa kanya nung prom namin. Nakita po ulit kami at okay naman pong pagkikita namin. And then, nalaman ko na lang na gusto lang pala niya akong gantihan. Pahayag niya. Paano mo naman nasabi na gusto ka lang pala niyang gantihan? Hindi alam ni Sam kung paano sasagutin ang tanong na yon. Here is one secret I'm gonna tell you, Sam. Ani Miss Lina na bahagya pang sumandal sa sofa at tumanaw pa itaas sa tila ba may naalala. Noong high school si Marcos, meron siyang crush na babae. Tinignan siya ng ginang at napayuko siya. Ikinikwento niya sa amin ng papa niya na meron daw isang babae na mabait sa kanya. Kahit na ang mga kabarkada nito'y ginagawa siyang katatawanan. Muling lumingon sa kanyang ginang. Minsan umuwi siyang malungkot dahil napahiya raw siya. Inalam namin ng papa niya kung sino nagpahiya sa kanya. Pero ayaw niyang sabihin. Knowing my son, talagang hindi niya yung sasabihin. He is a gentleman kahit pa noon. Napabuntong hininga si Mrs. Lina hanggang sa dumating ang pagkakataon na hindi na siya umuuwing malungkot. Parati na siyang nakangiti. Pinagpalagay na lamang namin na nagsawa ng sino mang mahilig siyang tuksohin. And then the prom night came. Gumiti ang ginang habang nagbabalik tanaw. He was very excited. For the first time ay humiling siya sa akin na ibili siya ng bagong polo at coat. Nagpasama pa siyang mamili sa kanyang papa. Lahat kami ng araw na yun ay excited para sa kanya. He was smiling at noon lang namin nakitang masayang masaya siya. Biglang lumungkot ang mukha ng ginang. Nagtaka kami ng maaga pa ay nagpapasundo at uuwi na raw siya. I know pinipigilan lang niya ang umiyak. He was very angry. Hindi na siya kumibo nang makarating sa bahay. Tuloy-tuloy siya sa kanyang silid. Nalaman namin na muli na naman siyang napahiya. After that night, he changed. Hindi na siya palakibo. Nagpahatid na kaagad siya sa bahay namin sa Green Hills at ilang taon ding hindi nagbalik sa San Miguel. He studied so hard na kahit bakasyon, librong pinagkakaabalahan niya until makapagsimula siya ng sarili niyang negosyo. We expected him to succeed dahil masyado siyang driven. May kung anong puwersang nagtutulak sa kanya upang higitan ang kanyang sarili. I guess ikaw yun, Sam. Sorry po, ma'am. Maaring isipin mo nga na gusto lang niyang gumanti sa'yo. But what really puzzles me ay kung bakit parati na siyang umiinom ngayon. When I asked him why, he told me na kasi raw ay hindi mo siya matanggap kahit na anong pagsisikap ang nagawa niya. Hindi po totoo yun. Siya nga po mismo nagsabi na, Teka, ano nga bang sinabi ni Marcos? Hindi ba't finally lang naman ang narinig niya mula rito? But what else could that mean? Posible bang? What happened in Tagaytay, Iha? Please tell me. Nagsusumamong tanong ni Mrs. Lina. After we
Hindi na ituloy ni Sam ang sasabihin dahil pinamulahan na siya ng pisngi. Tila naintindihan naman ni Mrs. Lina ang ibig niya sabihin. After you made love, what happened next? Ang sabi po niya, finally. Inakala ko pong sinasabi niyang finally nakaganti na siya sa akin. Nagalit ako at pinamukha ko sa kanya na sa paningin ko ay hindi pa rin siya nagbabago. Nasa po niyang noo. Oh God, what have I done? 2 beses ko na siyang tinurn down. It's okay, Iha. Hindi pa naman huli ang lahat. If you need any help, tawagan mo lang ako. Tumayo na si Mrs. Lina. I just hope that everything would be okay. Nakaalis na si Mrs. Lina, ngunit napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Masayang masaya siya, but at the same time ay nagagalit din siya sa sarili. Nagpasya siyang bukas na bukas din ay kakausapin niya si Marcus.